Buong araw namamasada ang 30 anyos na taxi driver na si Leymar sa La Trinidad, Benguet. Tuwing weekdays, pumapalo sa 500 pesos ang kinikita niya, pero swertihan na kumadoble pa ito tuwing weekends. Bagamat malaking hamon sa kanya ang mabigat na daloy ng trapiko, tuloy lamang siya sa pamamasada alang-alang sa kanyang asawang buntis. Sa weekdays naman, medyo maluwag yung kalsada pero mas konti naman ang pasahero. Ibig sabihin, nasa certain ka na kung nakakaway ka ng 1,000 kung 24 ka. Pero tila dagdag hamon raw sa kanya ang pag-aarangkada ng mga electric taxi o e-taxi. Electric vehicles, sa ngayon hindi pa. Kasi wala namang, alam ko wala pang masyadong mekaniko yung mga electric vehicles eh. Paano na lang kung nasira yan? Opo. Sinong gagawa? Sa buwan ng Marso, inaasahang aarangkada na sa bayan ang 30 units ng mga e-taxi. Alinsunod daw ito sa Local Public Transport Route Plan ng bayan. Isa itong plano ng LGU para mapangasiwaan ng maayos ang daloy ng trapiko. Dito nakapaloob ang pag-aarangkada ng 200 units ng mga bagong taxi sa loob ng 3 phases. Gumawa po sila ng resolution, request resolution, in-endorse sa LTFRB. Yun yung sinasabi kong 200 units na initial na taxi na hiniling ng LGU ng La Trinidad para tatakbong door-to-door type of franchise. Sa ngayon sir, yung hawak namin na units, 30 units yung nailabas namin sir. Yung sa SRP ng isang unit, medyo mahigit 1 million yung ano niya, 1.50. Pero yun yung pinakamurang halaga ng EV taxi na nakita namin na pangmasa sa isang unit sir. Bagamat hindi pa umaarangkada, ang ilang mananakay hati na ang opinyon dito. I think makaka-help siya, and also syempre sa mga commuter, dagdag options. Kasi ako na-experience ko ng hirap mag-book lalo sa rush hour. Additional taxis is okay. Tapos yung electric naman is to promote yun nga, yung sa environment natin. Good yung effect niya. Mas makakaperwisyo siya kasi mas makakadagdag siya ng traffic. So, ibig sabihin nun, imbis na mapapabilis yung mga gagawin mo, mapapabagal niya, di ba? Ayon naman sa pamunuan ng kooperatiba, handa sila para rito, lalo na ang pangangailangan ng mga charging stations sa kanilang mga unit. Yung kwan dito normal lang yun. Pero pag ibalansi mo ang batikos positive negative, naka 80% tayo. Ganon din sa konsultasyon, pag-aaral, study na ginawa namin ng mga ilang buwan. Hindi mo talaga makuha yung 100% satisfaction ng kahit sinong Bago bumiyahe, nakatakda munang inspeksyonin ito ng LTFRB bago pa hintulutang pumasada. Nakasaad sa LPTRP na limitado lamang sa La Trinidad ang operasyon ng mga nasabing e-taxi. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang LTFRB Cordillera ukol dito, pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Jefferson Benigno, RNG News.